Breaking news mga kababayan. Kakapasok lang po ito. Grabe ito. Tito Soto bilang Senate President, tinanggal na. Totoo kaya ito? At pinalitan ni Peter Cayetano. Halaka mga kababayan. Bali-balita po kasi ang mga senador na kabilang po dito sa majority na pinapangunahan po ni JB Ejercito at 4 pang miyembro ng majority ni Tito Soto at Lacson, wasak-wasak na. Halaka, mga kababayan, totoo kaya ito? Lacson, ligwak na. Tito Soto, ligwak na din. Halaka. Di ba mga kababayan, pagka nagpapalit po ng liderato dito sa Senate President, liligwakin din ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Gaya ng ginawa kay Chis Escudero at Marcoleta. Halaka! Mga kababayan, yari! So panoorin po natin gaano katotoo na si Tito Soto liligwakin bilang Senate President at Ping Lacson sisibakin din. Halaka, ito pong balita, magugulat mo kayo. Mga kababayan, gaano ba katotoo na wasak-wasak na ang majority ni Tito Soto at Lacson? Matatanggal na ang sungay. Totoo kaya ito? Panoorin natin para kayo po ang humusga kung ano po ang ire-react nyo. Ito po. Nanganganib ba itong Senate presidency ni Tito Soto? Papangunahan ko na si Senator. Saan ko baka ba nakatira? Ang konteksto kasi nito, kaya gusto ko itong pag-usapan. No? Kasi si Senator Ping, di ba? Medyo marami na buwisit sa kanya na kapwa niya senador nung binanggit niya na almost all senators during the 19th Congress ay merong insertion. So the following day, miski si Senate President Soto, kinalarify niya. Di ba? Hindi naman lahat ng insertion masama. Tapos may mga lumabas, di ba? For instance, itong si JB Ejercito, sabi niya, aaminin niya, naisip niya na umalis o tumiwalag dito sa majority. Okay? So, clearly, merong delicate balancing act na kailangan gawin yung Senate leadership at present, di ba? And of course, malaking component doon yung ginagawang Blue Ribbon Committee investigation ni Senator Ping. So, ang tanong, ayun mga kababayan, yun pala. Kasi nga po yung mga miyembro ng majority ni Tito Soto parang wasak-wasak na po ito. 'Di ba balak po ni JB Ejercito na layasan na itong majority kasi puro kapalpakan daw ang nangyayari. Nalilihis na, 'di ba mga kababayan? So talagang gusto ng layasan ni JB Ejercito ito. Alaka, at 4 pang mga miyembro ng majority at lilipat dito kay Marcoleta at Cayetano. Alaka, delikadong mga iskol bukol. Ang yayabang kasi. Yun yung sinasabi ng komento. Ang yayabang kasi. Ayan, nakarma. Ligwak ng 2 iskol bukol. Halaka. Medyo nanganganib ba yung Senate presidency nitong si Tito Soto dahil doon sa nagiging takbo ng investigasyon at patuloy na lumalawak na investigasyon at pwede mas maraming senador na madamay. Yung unsaid kasi dyan, Christian, ay marami na yung gustong magpatigil ng Blue Ribbon Committee hearings dahil meron na daw ICI di ba, bilib na bilib ka naman sa ICI. Kaya sang-ayon ka dapat nang itigil yung Blue Ribbon. No? So may ganung pressures from different Ako yung tatanungin nyo kung bilib ako sa ICI, hindi po. Kasi hindi po siya transparency. Mas bilib pa ako dito kay Marcoleta kaysa dito kay Tito at Lacson kasi halatado po na may pinagtatakpan. Yun lang yung opinion ko ha. Ewan ko sa inyo. Different sides yung nagpe-pressure niyan. For the past
1 week, matindi yung pressure dyan. Ang sabi pa naman ni Senator Ping Lacson, hindi, tuloy yan. No? Tuloy yan. No? Kahit nandyan si Marcoleta, tuloy yan. No? So, kaya... kasi nga po, tinig po si Marcoleta sa daanan po ng dalawang ito. Si Tito at Lacson, halatado na mali ang tinatahak na direksyon. Yung direksyon ni Marcoleta, magkaiba sa direksyon ng dalawa. May lumutang na marine na witness. Dinawit diretso po sa dalawang malalaking buhaya. Tapos, hinarang ng dalawa. Halatado na, bistado na. Yun yung isang pinanggagalingan nitong threat sa majority. Siyempre, yung isa, yung binitiwan ni Senator Ping Lacson. Halos lahat naman ng senador ay involved dyan. Pero even without that statement, dati pa naman nanganganib eh. Nakakita ka ba ng majority na 2 Villar, 1 Cayetano? Yung Cayetano, yung kapatid, leader ng minority opposition. So from the very start, talaga nanganganib. No? At saka yung 10 na mga senador na lumipat sa minority, alam naman natin saan sila nanggagaling. Diba? Ano yung pinanggagalingan nila? Alam naman natin kung sino nag-pressure sa kanila para mag-majority. No? At yung nag-pressure sa kanila ay hindi ganun kalakas at this point. No? Kita mo naman yung Vice President, di ba? Parang bahay niya yung Senate at saka yung House eh. Nagkakaguluhan siya, di ba? Tapos ito pa yung Senate President na nag-privilege speech na ang daming sinabi na wala namang sinabi. Nandun talagang catering to the Vice President sa gallery. Binanatan talaga yung impeachment. So talagang medyo delikado from the very start. Pero yung isang pinanggagalingan yan, saan ba papunta yung Blue Ribbon? No? Yun yung elephant in the room in terms of negotiations. Kung itutuloy-tuloy mo yan, baka magbago yung yung minority majority. Ano sabi ni JB? No? Ano sabi niya? We're forgetting who are the real culprits. No? Sino ba yung real culprits? Alam mo ba, Christian? Kung sino? Yung real culprits na sinasabi niya. May idea ako. Pero sa akin naman, kung hindi ka naman culprit bakit ka mag-worry? Kaya nga. Pero kanya, di ba threat sa kanila? Kasi hindi nyo rin kayang banggitin yung the name that cannot be mentioned. Hindi nyo nga matukoy-tukoy si Gutesa Hindi nyo matukoy-tukoy itong witness ni Senador Marcoleta. Di ba mga kababayan? Wag din kayong bias mga Ginoo. Ito idol ko si Christian Esguerra. Di ba mga kababayan? Pero maging maging neutral din kayo. Kasi tayo, tinitignan natin kung saan yung katwiran. Sino ba ang tunay na tumutumbok ng katotohanan dito? Sino bang nagtatakip? O timbangin nyo, si Marcoleta ba may pinagtatakpan? O itong dalawang ito na chairman at Senate President na halatado at bistado na may mga pinagtatakpan? Di ba mga kababayan? Tuloy pa natin. Tigil na yan. Tigil na yung mga ganyang investigasyon. Baka kung saan umabot Dapat ba, would it be prudent for the Senate to continue with the Blue Ribbon Committee investigation? With the ICI investigation ongoing? Tingin ko yung pressure para ipagpatuloy, napakalaki pa rin. Kasi right now, dahil kinall off na ng House yung kanyang investigation, at yung ICI naman ay nagmamatigas pa rin na ayaw magkaroon ng public hearings doon sa kanilang mga investigasyon. Senado lang talaga ang napapanood ng mga tao para makakuha ng direktang impormasyon dito sa ongoing saga na unti-unting lumalabas yung extent. Sino ba yung... Singit muna po ako mga Ginoo. Alam nyo ba kung bakit diskumpiyado rin ako dito sa ICI? Halatado bakit si Magalong? Nung nag-resign, binabanatan na nila. Nung nandun, hindi nila binabanatan. Ngayon na nag-resign, binabanatan.
O ngayon, yung resibo ni Katunying na kay Risa Ontivero sa 3 billion. Sa flood control may 750 million. Di ba mga kababayan? Ba't di nyo binabanggit ito, mga Ginoo? Meron din ba kayo amo? Meron din ba kayo kinikilingan dito? Dapat, pag-usapan po natin kung sino talaga yung culprit. Sino yung mga bossing dito? Si Cheese nga, hindi na nakatiis eh. Sinabi na rin na hindi siya natatakot kay Martin Romualdez. Si Marcoleta, ganun din. Kaya dito, delikado po ang Senate presidency ni Tito Soto. Delikado talaga kasi nga, nakikita po ng taong bayan na talagang palpak ang tinatahak na direksyon ng Blue Ribbon Committee. Halatado at bistado na mayroong pinagtatakpan. Pag tumutukoy sa mga malalaking buhaya na gaya ni Saldico, ni Martin Romualdez, hinaharang ng chairman ng Blue Ribbon Committee, ng Senate President. Pero pag tumutukoy dito sa mga senador, aba ang gagaling, akala mo lagi may bonus. O sige nga mga Ginoo, ano masasabi nyo dito? Yung mga sino ba yung mga politikong involved dyan, gaano kalaki ito, etc. Halos lahat yun sa Senado nanggaling doon sa investigation na sinasagawa ni Senping So tingin ko, yung pressure to actually continue galing sa publiko dahil ito na lang yung tanging venue para may malamang direkta ang taong bayan, napakalaki. Pero given ang nipis nung nung majority ngayon 15-9 Tatlo lang ang bumaliktad, 12-12 na yun So, obviously, very, very delicate yung balance O mga kababayan, singit po tayo. O, hulaan nyo nga po kung sino yung mga babaliktad. Isa dito, JB Ejercito. 2 bilyar. O, di tapos na. 3 na. Sino pa, mga kababayan? Si Subiri. Nako. 4 na. Sino pa? I-comment nyo po yung natitirang hindi ko nabanggit kung sino yung mga babaliktad at pupunta dito at magjo-join force dito sa grupo ni Marcoleta at ni Peter Cayetano. Malamang ang magiging Senate President, Peter Cayetano. Baka ibalik po si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Yari na. Tapos na ang maliligayang araw ng mga buhaya. Balik ulit sa tamang direksyon ang pag-iimbestiga ng Blue Ribbon. Yari na. Yung plano nila na harangin at hindi matumbok ang mga buhaya, sad story. Mga kababayan, mukhang malulungkot si Tito Soto at Lacson dito. Wala nang kaching-kaching. Yari. At ako, meron ako ipo-point out na 2 pangalan doon, na yung 2 bilyar. Na so far, tahimik, hindi masyado nagsasalita, pero in recent days, paulit-ulit, ilang beses lang lumabas ang pangalan in relation sa iba't ibang mga issue. In fact, pinatawag na nga ni DOJ Secretary Boying Rimulya para magsumagot ng mga tanong tungkol sa investigasyon. At apparently kanina, in-announce pa niya, nag-reach out daw privately, ayaw daw niya, gusto niya through formal channels. So ibig sabihin, hindi madadaan sa madaling tahimik na closed door na usapan, I suppose. Yun yung kanyang ideya doon. So, merong definitely stress doon sa unity nitong very, very precarious majority na ito. Pero, ang sabihin ko lang, yung change of Senate leadership, at ito, magdi-differ ako again sa aking boss dito. Yung change in Senate leadership, isang side lang nung usapan yung paghina ng support for the current president. The other side of it is, meron bang ibang alternative na makakakuha ng suportang iyon? Right now, ang minority leader and therefore the most logical successor, kung sakali mang magkakaroon ng shift in leadership, si Senator Alan Peter Cayetano. So ang tanong dyan,
kahit na medyo nagkakaroon na ng panghihina ng loob, sabihin na natin, dito sa leadership ni Tito Sen, sa kasalukuyan, dahil dito nga sa direksyon nito, nagkakaroon din ba ng pagtibay naman? Halatado naman kasi mga Ginoo. Kaya nakikita nyo, walang nangyayari, walang natutukoy na credible na mga witness. Si Gutesa nga, si Orly, hinarang kung ano-anong mga illegal na paratang sa kanya. Pineke ang pirma ng abogado, peke ang affidavit of loss. O ngayon, bistado yung abogado na lumabas ang mga nagpa-affidavit of loss sa kanya, pinakita, pare-pareho ng pirma. O sige nga, mga Ginoo, ano masasabi nyo dito? O di ba? Ang mahirap kasi mga kababayan, dito sa Blue Ribbon Committee Chairman na ito, itong liderato ni Tito Soto, ang labo. Halatado po na mali ang tinatahak na nilalakaran. Tila ba naglalakad ka na madilim? Hindi mo makita yung tinatapakan mo. Di ba mga kababayan? Yari na. Kapag ganyan ng investigasyon, ang taong bayan walang maniniwala sa inyo. Puro palpak na. Nung si Senador Marcoleta, napakaliwanag nang nakikita natin na may mapupuntahan ang investigasyon. Pero ngayon wala. Para, well, I suppose, if we assume na siya yung logical successor kay Senator Alan Peter Cayetano, yun yung tingin kong isang katanungan na equally important dito sa pag-assess na ito. Senator, I don't know whether you agree with me, no? Kasi talagang ang lalim ng bench ng Senado Parang lahat sila pwede maging Senate President, no? Teka lang, hindi ko mapanindigan yung joke ko. Teka lang. Baka naman, di ba, you also have a former Senate President in the current majority leader, di ba, si Mig Zubiri. Hindi ba yun acceptable compromise or third option kung ayaw nila dito kay Alan Peter Cayetano? Kung sakasakali lang, hindi naman sinasabing tanggalin si Tito Sen, di ba? Senator, you have your 20 minutes. Baka ito kasi yung 20th Congress na ito, baka dito pinakamaraming magiging Senate President. Revolving door policy ba? Either way, baka bawat buwan may bago ka Senate President. Problema naman ng present majority, no? Yung minority kasi ngayon, pwedeng may kunin sa majority. Yung majority, parang walang makukuha dun sa minority. Sagad na, no? Sagad na. Yun yung problema nila. Kaya kung yung possibility na magbago yung balance of forces sa bagong Senate President, mas may edge yung minority kung sakali. No? Dahil nga 3 dun sa 15 ng majority ay very dubious na. Kasi naman po mga Ginoo, dito sa majority walang abogado. Si Kiko Pangilinan. Hindi naman pwedeng maging yan. Alam na naman ang magiging takbo kung si Kiko ang magiging Senate President. Parang labo. Parang ang labo kung si Kiko yung magiging Senate President or siya yung magiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Labo-labo na naman. Na talagang nandun dahil naniniwala sila dun sa leadership ni Tito Soto at saka ni Ping Lacson at saka ni Risa Hontiveros. Dahil practically, yung 3 yung leader ng majority ngayon. Paano yan mga Ginoo? Si Risa Hontiveros, merong tumataginting na 3 bilyones na insertion dito sa budget. Tapos mayroong nakalaan na 750 million sa flood control. Hala ka, mga kababayan, nyari.
No? So at least tatlo, if not more, dun sa majority ay hindi ako sigurado kung talagang nandyan sila para dun sa present leadership ng majority, no? Kaya Pero yun yung dilemma. pero ang tanong din, what would it take for Senate President Soto to keep the position? Kasi pwede bang isipin ng iba na paano ko isakripisyo yung Blue Ribbon Committee? Si Ping Lacson palitan. Ang isa Ako na sasagot. Alam mo, Christian Esguerra, para mapanatili na maging Senate President si Tito Soto, para mapanatili na chairman ng Blue Ribbon Committee si Lacson, alam nyo ang number 1 na gawin nila. Huwag harangan si Marcoleta. Huwag magtakip, huwag pagtatakpan yung mga tunay na culprit. Yung mga tunay na may sala, huwag nilang harangan. Yun yung paraan para mapanatili yung posisyon ng dalawa. Pero pag hindi, ligwak yan. Yan yung sagot ko sa tanong mo, Sir Christian Esguerra. isa kasing foil dyan, Christian, yung Malacanang. No? Sabi nga nung dalawang senador na nakausap ko, sabi nila, you cannot fight City Hall. So yun naman yung kwan dyan. Mismo yung dalawang bilyar at yung isang Cayetano na nandun ay kasama sa kanilang tactical consideration yan. Lalo na yung mga bilyar na maraming negosyo. The richest family in the country. So at least for 1 year ay pwede silang ma-pressure to stick it out with the majority kahit ano mangyari. No? Hindi ko alam yung isang Cayetano. Dahil hindi naman siya hihiwalay talaga sa kanyang kapatid. Malinaw naman, it's a very public Trojan horse. She's a very public Trojan horse. Ganun ba yun? Akala ko talaga meron siyang paninindigan. Akala ko ganun yun. Sorry, my bad. Sorry na lang, sorry. No? Nahahawa ako sa host na masyadong judgmental. Nakikita. Diba? Ilabas muna natin to, Attorney Barry. Medyo hindi ko gusto yung opinion eh. Sorry na. Lakas makapanira eh. Hindi siya Trojan horse. No? Nandun siya dahil sa kanyang paniniwala sa leadership ni Tito Soto. Hindi. Ibig sabihin, pag si Cayetano lumipat sa minority, walang tiwala dito sa liderato ni Tito Soto. Kasi mga school bukol eh. Di ba mga kababayan? Kayo nang humusga. Mapapanatili ba ni Senate President Tito Soto itong kanyang posisyon? At Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee chairman? O liligwakin na, magiging Cayetano na ang presidente ng Senado at papalitan muli ni Marcoleta itong si Ping Lacson? Comment po kayo mga kababayan. Yan lamang po ang ating bahagi. Salamat po. Pa-like, pa-share po at pa-subscribe. Salamat po.